Alright, welcome back po dito sa ating Pinoy Adobo Reaction at sana po ay nandito kayo muli, no? At sa mga taong napapadaan diyan at na curious, ika nga, ay sana po kayo ay mag-subscribe, comment, share at press nyo na rin ang notification bell. In that way ay tayo po ay magkakausap kahit paano. Okay? Alright, before we start, I just want to say hi po sa ating overseas Filipino worker. Yup, sa mga OFWs po diyan, no? Kamusta po kayo dyan? At meron po nag-comment sa akin ay sabi niya, sayang, no? Nawala si Chong, but it's okay. Sabi niya, ang tawag niya sa akin ngayon ay Adobe. So, Pinoy ad na lang gusto. Actually, may tumatawag sa akin na par eh. Ika nga short for pare. Kasi Pinoy Adobo Reaction, no? Kaya pwede na yun. Par. O gusto nyo, parts. Ay, gay, no? Wala na kayo, no? Wala naman tayong problema dyan. Basta tayo ay same pa rin, no? Andito pa rin tayo to react something na pwede natin pag-usapan. Meron kayong option na mapanood, no? Kung ano ang masasabi nyo sa bawat sinasabi ng isang vloggers, lalo na yung mga katulad naming maliliit pa lang, ay sana isama nyo sa inyong listahan na mapanood at para ma-realize nyo kung tama ba ang ating mga sinasabi o mali. Just like I said, no? Kung kontra kayo sa aking sinasabi, ay mag-comment kayo dito sa ating comment section at sabihin nyo, Pinoy, wag naman ganyan, bla 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 bla, no? At atin naman sasagutin niya. Kaya nga sabi ko sa inyo importante rin po sa akin yung magko-comment kayo para in that way ay masagot naman natin. Kasi para nga tayo nag-uusap di ba? Para hindi man tayo magkakilala, ay at least no, kayo at nagkaka-collaborate tayo ika nga. So, ayos yun. But anyway, OFW, ingat-ingat po kayo dyan and always drink water at tayo po ay para lagi kahit paano healthy, no? Iingatan po ninyo ang ating mga sarili at tayo po ay wag masyadong may stress. At alam ko na problema sa Pilipinas ay ang blood control. Ika nga, ang sabi nga nila ay mabuti pa raw, no? Ang tawag dito, it's about blood control, but actually wala na, it's a comedy yun eh. Huwag na natin pag-usapan yun. Saka na lang baka maalala ko, okay? Alright. O sige po, at ingat po kayo dyan mga OFWs at salamat po sa inyo pong support. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hindi maganda, no? At actually interesting, pero sa akin kasi pag itong mga taong ito, pag humarap na sa nagrarally na ika nga ay parang akala mo totoo, pero you can tell naman, no? Booking na naman yan di ba? Sabi nga ng iba, may nakakita ko rin sa interview mismo, mainstream media yun, no? At sabi, tinatanong, anong ginagawa nyo rito? Ba, ewan ko. Tapos meron pa dyan sayang 500 din. Ika nga mga kababayan ko, no, mga parts, no, pare ko ay ito yung mga tipong nagrarally na parang sinetap mabuti, no, parang inabangan, no. Nagkataon lang siguro na yung taong nasa loob ng bahay ay wala doon or what, o hindi lumalabas. So ayaw na lang patulan dahil may mga gapak na sa ulo. Diba? Sabihan na naman. Diba? The reason why I'm saying this is dahil nga po, teka, sabihin muna natin, aminin natin, dito kasi diretso tayo magsalita no, kung sino yung mga nagrally sa harapan mismo ng bahay ng mga Diskaya. Kung matatandaan nyo yan, kita-kita nyo naman, no? Akbayan party list, diba? Ano ba pala yan? Diba? Although sabihin na natin, nasa number 1 ng kanilang party list kayo, no? Pero hanggang ngayon, ako, di ako makapaniwala na hindi talaga magna-number 1 yan, no? At talagang meron lang talaga itong contact. Ika nga, parang, sige, gawin kami number 1, akong bahala sa'yo. Para sa akin. Okay? Yun naman ay allegedly. Wala alam mo mga parts, wala na Parang, ang hirap na Hindi mo na malaman kung totoo ito, kung talaga ba ito'y ginawa, kung ito ba'y talagang minagic or what. Sa administration bangag, ay talagang masasabi ko na lang na talagang hindi mo na alam, no? Parang, wala ka na talagang makikitang liwanag pagdating sa bangag administration. Kasi nga, wala Since 3 years ago, and now it's still going, no? And I hope it will be the green. Ay, talagang masasabi natin na wala talaga sa akin. Correct me if I'm wrong. Mag-comment kayo. Kung meron mo magko-comment na naman sa akin, dahil sa Facebook, binabanatan ako ng mga akbayan, no? O dito sa YouTube, banatan nyo rin ako, di ba? Para malaman nyo, no? Ang sa akin kasi, ranas ko na yan. College pa lang nakikita ko na yung mga hayop na yan. Pero wala. Ang business nila, tanongin nyo Renato de los Reyes. Renato Reyes ba yun, di ba? Ay, yan ang kanilang business, no? Name your price, and I will be there. Allegedly.
anyway, ito po mga hinayupak na to ay nagpunta po sa, by the way, bago natin ituloy ito, baka meron naman, baka may mag-isip na, kinakampihan mo naman ng Diskaya family, alam mo naman na, sila ay scam, di ba? Hindi ko po kinakampihan dito ang Diskaya family. And for me, mali talaga yung ginawa nila. No? At pakita natin ang Diskaya para makilala nyo mabuti. No? Mali talaga yung ginawa nila dahil in the first place, marami silang mga naging ghost project based on the evidence. No? At allegedly. But the thing here, mga parts, ay ibig sabihin ay kung titingnan nyo mabuti yung mga nagrarally na itong topic natin ngayon, parang sinet up no? Kung pinapanood nyo si Pinoy Views Opinion, pinakita niya yung isang tao doon, nag-i-spray, clear coat pa. At meron din dito, naku, nawala na yata, pero alam ko nandito pa. Ibig sabihin, ay, akin na spray. I mean, sa akin, no, ako, wala sa akin yun Basta ako, ididemanda to ng tao dahil nga sa ginawa nilang kalokohan. Pero, sa ako na sana i-explain to, pero ibig sabihin, hindi naman kikilos itong mga to kung wala naman talagang nasa taas na nag-a-approve nun. Okay? But anyway, lumalayo na tayo sa ating topic is, itong mga nagrarally na to, you can tell naman, may nakita ba kayong mga hindi akbayan? Diba? I mean, galit ang mga tao sa dalawang ito at sa pamilya niya. Yes, galit sila. Dahil flood control, marami nang matay, marami nasirang ang bagay, ang mga bahay nila. Totoo yan. No? Pero the thing is, nakakatawa yung rally yun ang aking reaction dito. It's parang sinet up no? Hindi ako naniniwalang para sa bayan ang mga hinayupak na to. No? Ito'y para lang manggulo at magpakita sa media. Kasi may mga reporter mukhang talagang sinabi, pupunta kami dyan at ganitong oras pupunta kami dyan. Babatuin namin ng putik. Meron kasi nagsabi sa akin na set up talaga. No? So hindi to tsaka sa akin maswerte pa nga sila at hindi pumalag yung mga nasa bahay. I mean, who knows? 'Di ba? In the first place, itong mga kabataan nito, I mean, I don't know. Nag-aaral naman itong mga to, pero yung pambabato ba nila no ay sana yung mga bato na lang para naman kayo natakot, putik lang. Hindi talaga matatapak kayo, sana yung mga bato talaga. Pero the thing is, kaya ako sinasabi ito is parang set up, no? Kaya nga natatawa ko dahil itong babaeng ito parang mintik dubakdak sa kanyang interview, di ba? What do you expect with the akbayan youth? Ganyan na yung mga yan Ang ganda lang, nagsusunog ng bandera, nagsusunog ng mukha ng mga presidente, nagsusunog ng gulong. Actually, nagkalat pa nga yan Hindi man lang nila nililinis. Kaya nga ako yung sa City Hall ng Maynila. I think, it's always Maynila kasi nga sa mga recto yan, di ba? Doon naman nagrarally yung mga yan, no? Pero again, hindi ko kinakampihan dito ang Diskaya, no? Alam ko lang kasi karakas itong mga hinayupak na to, itong mga akbayan party, yung akbayan group, yung kabataan party list. Nagkakalat pa yan. Kaya nga dapat nga ngayon, no, ako si Mayor Isko, pag nagkalat yung mga yan, kasuhan niya. In that way, look, pwede naman talaga mag-rally. You have the freedom to do rally naman talaga. That's fair. Freedom of speech, di ba? Pero yung aalis ka magkakalat ka, hindi naman tama yun. Ang LGU mag-i-step up na doon. Hindi ko lang alam kung bakit nakakalusot. Ewan ko lang kay Mayor Isko ngayon. Kasi usually lagi sa recto nagkaka-rally. Pero ngayon syempre, nag-i-spread out na sila. Medyo nag-i-improve. I wonder kung itong mga ito nagra-rally sa Mindanao. O sa Davao. But anyway, kaya ko po sinasabi to is magra-rally sila, magkakalat. Iiwanan. Kaya kung ako mayor, gawin nyo yan. Lahat kayo padatapot ko. Diba? At itong mga to, iiyak yan. Wala kayo, inaapit po kami rito. Yan ang, alam mo yung mga yan, mga parts. No? Hindi ko sila sinisiraan. Pero totoo talaga No? Ako lang naman, dahil nga again, hindi ko kinakapian Diskaya, dapat sila makasuhan, makulong, or what, dapat talaga. No? Pero nagpo-process naman yan. Pero yung ginawa nitong mga to, parang, parang set up. Anyway, para maintindihan nyo, dahil kanina pa ako dakdak dito, ay panoorin natin, no? Konting clip lang naman to. Okay? Walis ka lang muna dyan. Yan. Binaha na naman ng protesta ang opisina ng Pamilya Diskaya sa Pasig City. Panawagan nila mapanagot ang tinaguriang King and Queen ng maanumalyang flood control projects. Narito ang agenda report ni Hannah T. Shame on you, Diskaya. Shame on you to all public officials and politicians. Politician! Punyeta pa. Para ka naman di nag-aaral ng Politician! Ang bihira naman. Mukha ka naman matalino, Kyla. And contractors who use Contractor! Yan. Contractor!
Hindi, matatalino yung mga... our funds who use public funds to fund your luxurious lifestyle. Shame on you po. Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. O yan? Eh, yung mga boss nyo, hindi. Alam mo, pinagkaiba lang nito, Kyla, no? Ito, hindi, actually, sige, scam na. No? Pero maraming process yan para magkapera. Eh, yung mga amo mo, kayo napunta sa bundok. Yung amo mo nagpapasarap. Diba? Yung mga anak nasa lasal. Ikaw ba, binibigyan nila pang college? Ito ang matapang na sagot ng Akbayan Youth sa ikinakasang legal action ng mga Diskaya sa mga nagprotesta sa kanilang opisina kahapon. Binato ng putik ang gate ng St. Gerard Construction at nag-spray paint pa sa dingding Sala, batong binato nyo kung talaga matapang kayo. Putek, ano ba nangyayari sa putek? Anak ng teteng, ano yan, set up? at glass panels ang ilang flood survivors. Sa ngayon, nag-iipon na raw ang Diskaya Camp ng ebidensya base sa CCTV Yun na, para sa yari kasong tayo. isasampa sa Ito yun eh, no? Halimbawa lang, no? natuloy itong demanda, no? At tumakbo na, siguro bigyan sila ng search warrant, blah blah blah. Oh, warrant to pares, search warrant, para naman tayo sa tour. Warrant to pares, no? Iiyak yung mga yan. Bakit kanyo? Sasabihin niya sa media, maawa kayo sa akin, kami lang naman po ay nag-freedom of speech. Diba? Yung mga yan matapang yan, kasi meron nagsabi niya sa mga yan. May parang, ito gawin nyo to. Gawin nyo to. Eh bakit sa mga bahay nila tamba at saka ko hindi nyo ginagawa? Sabi nyo may mangyayari pa. Asa na? Hindi nila magagawa yun. In the first place, amo nila si Tamba. Diba? They're just showing this na si Diskaya lang ang mapasama para doon matuon yung focus ng mga tao. No? Doon lang. No? Para mawala ng konti si Tamba, si Ko at saka kung sino pa yung mga involved sa Lagayan Blues. No? Kaya itong ginagawa nila. Ngayon, ang sabi ko na, dineder ko ito Akbayan. Gawin nyo rin yan kay Tamba. Actually, ang totoo niyan talaga is resource person pa lang sila eh. Di ba? Pero, tuloy muna natin. nila. Magnanakaw, kurakot at ikulong. Ilan lang yan doon sa mga salitang ini-spray Title ni speaker yun ah. paint ng mga nagprotesta na environmental group at flood survivors dito sa harap ng St. Gerard Construction kahapon. Kung meron flood survivors doon, ni sino? Di ba? Sino yung flood survivors doon? Yun ang tanong ko. Kasi, ang nakikita ko lang yung mga Akbayan eh. Diba? Kasi madaling sabihin eh na mga flood survivor kami. Galing kami sa bundok, magsasaka kami or what. Nasira ang bahay namin sa baha, 'di ba? Madaling magsabi nun mga kaibigan, mga pare ko. Pero kita-kita mo naman sa front mga ano eh. Bakit hindi nila pinagsalita yung mga flood survivor? Bakit yung Kyla lang ang pinagsalita na Akbayan party list, Akbayan group? Bakit? Again. What the fuck? That's right. Again. Yun ang ibig ko sabihin, 'di ba? Kung mapapansin natin, nandito pa yung bakas ng putik na kanilang ibinato dito sa gate. Nasundan pa ito ng isang protesta ngayong araw. Higit kumulang 100 mula sa Akbayan Youth at Youth Against Kurakot ang kumalampag sa opisina ng Diskaya family. See that? Nasaan dyan ang survivor ng mga sabaha? Bakit hindi nyo i-front yun? Bakit yung mga Akbayan party list lang at saka Akbayan group o yung Akbayan corrupt? Yun ang ibig ko sabihin eh. It's hard to believe no, na legit to mga to. No, talagang may nag-set up, no, para sa akin nakikita ko eh dahil kung talagang ito yung mga biktima ng baha. Bakit ang una Akbayan? Well, may magsasabi, number 1 nga sila sa rally. Nga naman. Pero ibig sabihin, nasaan yung mga survivor? Yun ang tanong ko. Malamulto ang suot ng ilan sa kanila na may mukha pa ni Sarah, Curly at ang kanilang anak na si Gerard. Ang Diskaya couple ang tinaguriang King and Queen of Flood Control ngayon, nag-iumano'y nakalikom ng higit kumulang 31 billion peso worth of flood control projects. Dapat magaling at ipakita natin ang galit nating mga kabataan Yun, ng ordinaryong mamamayan dahil hindi naman po normal ang ginagawa nila. Hindi raw rito Alam naman. Alam naman normally magnakaw. matatapos ang mga protesta. Hindi lang to kay Diskaya. Mas maraming contractors, mas maraming politiko, mas maraming public officials ang nasa likod. Nasaan? Sino? Sino yung tatanong na, no? Cute pa yan. Bird, who? The who? Dapat sinabi mo, yun ang masakit eh. Diba? Alam naman natin na nagsalita na sila tungkol kay Tamba, kay Ko, and they're all suspect. No? Etong mga to, katulad nga yan eh, pagka mga Duterte, suspect pa lang. Duterte! Diba?
Bakit ito hindi nyo mabanggit ng pangalan ng Tamba, Nico? Politician lang? Ha? At saka pag pangalang Sara, gigil na gigil din kayo? So, mga parts, paano tayo maniniwala sa mga ganitong mga klaseng tao? Una-una, mga utak bundok itong diba? Ito yung mga na-brainwash na hanggang ngayon hindi pa na-realize na hindi totoo yan. No? Kung talagang yan yung mga tao na biktima, hindi ganyan magsalita yung mga yan. Diba? Akbayan, nagpa-frontliner sila dyan. Frontliner sila dyan. Diba? Isipin nyo na lang kung mabuti. Ng malawakang flood control projects na scam na ito. Peaceful naman daw ang naging rally ngayong araw ayon sa Pasig City PNP. Peaceful yan. I may mga nakasulat sa likod. That's not a peaceful, man. I don't know. I mean, tuloy natin! Pero may paalala sila sa mga balak pang magprotesta. Huwag na po natin dagdagan yung mga possible na situations na pwedeng mag-escalate. Akala ko sabi mo, kung natin magagaling yung painting. Bira naman kayo. Yung isa nga dyan, nagpe-paint, clear coat pa. Ang bihirang buhay yan. Maximum tolerance din ang pangako ng PNP sa mga rallyista. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Yun. Yun ang akin lang mga kababayan, no? At mga Pilipino is maniniwala ba kayo sa rally yan? Kasi yeah, totoo, ang mga Diskaya, they did something, no? They did something really really big, bad, talagang really worse actually. Talagang because of them na hindi nila ginawa yung tama, no? Hindi nila sinunod yung mga spec. Kaya marami nasaktan o namatay o maraming nasiraan ng bahay. And I don't blame them. I don't blame the people na nasiraan, no? At galit sila. Pero ang akin dito, ang aking reaction dito is sila ba talaga ang biktima ng mga baka? Oh, akbayan yan eh. Kahit saan ka kahit saan mo sabihin niya na tuition fee increase, baba ang presidente, bangag ang presidente, confidential pa di Sara. Nandyan yan. Hindi yan yung mga sinasabi ni Hannah Tina, mga flood survivor daw. I mean, siguro nandoon, pero bakit hindi sila naka-front? Bakit hindi sila nagsalita? Bakit hindi nila pinakita na kami yung biktima dito? Galit kami sa iyo, Diskaya, dahil binaha kami, namatay ang aking ganyan. Akbayan ang front. Alam naman natin, pera-pera lang yan. So, ang akin lang mga kaibigan, mga parts, bago tayo maniwala sa mga ganyang klaseng tao, tingnan natin mabuti. And again, wala naman akong sinasabi o kinakampihan si Diskaya. Hindi ko sila kinakampihan. Actually, they need to really to pay for it. They really need to, palagutan nila yung ginawa nila kasi mali. Pero, may iba topic tayo dyan at talaga ang Diskaya, hindi makakakilos yan without the upper level. No? Hindi ako naniniwala na sila lang ang makakagawa ng pera na sarili nila. May connection at yung connection na yon ang pinag-uusapan dito at ang hinahanap dito. Ang mga Diskaya is just one of the nakinabang sa pera ng bayan. No? Pero hindi magsasucceed itong mga to kung wala na nasa taas. At saka isa pa, sabihin na natin inano ng mga rallyista, binato ng putek yung gate ng may-ari Diskaya. Paano naman itong dalawang ito? Look at their laugh or smile. Parang sila pa tumatawa sa mga rallyista. The way you analyze it. Parang tatangan nyo, andito kami, ba't di kami? May magsasabi ng rallyista, malayo yan eh. Si Cole, taga Bicol. Si Tamba, taga, Leyte ba yun? Di pa masaya kayo mga Casino, Castro. Nakinabang naman kung din kayo sa pera ni Tamba. Pamasahihan nyo, papuntahin nyo sa Leyte at saka sa Bicol. Bakit? Dahil ba taga-Pasig lang yung mga Diskaya kaya madaling puntahan? Balita ako kung dalawang to, meron daw itong bahay sa Forbes Park, ba't hindi nyo puntahan? O hindi kayo makakapasok, no? Dahil may security guard. Kaya si Diskaya lang ang kaya nyo. Yun ang term doon eh, di ba? Kung talagang, at saka siya pa, national naman ang mga buang na yan. Baka naman meron kayong mga kagrupo doon sa Leyte at saka sa Bicol. Bakit hindi nyo tanungin kay Mayor Lenny? But anyway, kaya po ko sinasabi dahil hindi nga lang ang Diskaya ang may sala dito. Marami. Meron nga sa taas. At yung dalawang pinakita ko ay talagang involved. Allegedly. No? Pero may mga ebidensya na katulad ng Saldico. Alam naman natin na may ginawang kalokohan sa DepEd nung panahon ni Tatay Digong, may kaso yan, di ba? Yung sa laptop or something. Kaya na-hold yun. Na pinalalabas ni Castro na inilabas na raw ni Angara. But anyway, ibang usapan na yun. Mga akin lang po, mga pare ko ay sana, no, na tingnan nyo mabuti. And again, wala ako rito, wala akong kinakampihan dito. Diskaya, I'm not on their side. Lalo naman dito sa mga akbayan.
Yung mga NPA, yung mga kasama niyan eh. Oh, 'di ba? Ibig sabihin, tingnan niyo mabuti bago kayo mag-isip. Kasi para sa akin, show off lang 'yan, 'di ba? At saka nasaan yung sinasabi nilang flood victims, 'di ba? Bakit sila yung nasa frontliner? Bakit hindi mga flood victim mismo? 'Di ba? Which is para sa akin, talagang dapat talagang lumabas yung mga flood victims at ipakita nga sa Diskaya, ito na ang napala namin sa inyo. Niloko nyo kami, mga walang hiya kayo, mga hinayupak kayo. And it's not good. Ang Diskaya nakinabang din. Pero the thing is, yung nasa taas, lumabas sa mga pangalan, pero wala pa rin tinatawag. Di ba? Kaya magulo. This administration is really fucked up. No? And masasabi ko lang na talagang since 2022 na umupo si Bangag, no? Ay hindi talaga naging maganda ang takbo ng Pilipinas. I admit it. Kita nyo naman eh. Kita mo nga sa Amerika. Tuwa si President Trump dito at makakapag-export na kami dyan sa Pilipinas. Walang tarif. Para kay Bangag talagang successful yung mga ganun. Anyway, napag-usapan lang dahil totoo naman no? Ano ba nakita natin ginawa ni Bangag? Housing? Na binigyan ng yero yung mga nasa Laurel, Batangas? O nga pala, isa pa yun. Kaya ako nabubwisit dahil bukod ako sa Batanggenyo. Yun lang ang binigay ni Bangag. No? Yero, 2 piraso yata, 3. At plywood, dingding. Ano magagawa mo doon? Kulungan nga ng aso, hindi kakasya doon no? Anyway, napag-usapan din natin at syempre, Batanggenyo tayo, masama loob natin sa mga Bangag. No? At nakakahiya ang Pilipinas ay ganito pa rin. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang po ang aking masasabi lang po sa inyo. Please, subscribe po tayo ngayon dito sa Pinoy Adobo Reaction at comment, press the notification bell para po ma-follow up kayo. May ma-follow nyo ako, no? At lalo na ngayon, pinata ko ang aking pangalan at medyo mahirap ang hanapin. So, at Pinoy Adobo na lang po ang hanapin nyo at makikita nyo ang pagmumukha ko, no? Sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya na lang muna. No? Makontento tayo sa hopya. Ika nga, makontento tayo sa isang bagay na meron tayo sa ngayon na nakakaraos tayo. Yun ang atin. Diba? Sabi naman ng ating mahal na Vice Presidente, Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Sukran.